Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. For our global viewers, please turn on subtitles or closed captions and select your preferred language to fully understand and enjoy this message. Let us begin. How to turn on subtitles in different languages. Click the gear icon in the bottom right corner of the video player. Then select Subtitles or Closed Captions from the menu. Choose your desired language. If your language is not listed, select Auto Translate and then pick your language. Enjoy the video. Ang sinasabi ng iba, si Jesus daw ay tao lamang, isang ekstraordinaryong nilalang na tao, isang magaling na guro, isang propeta, isang miracle worker. Pero ang aking tanong sa'yo, mayroon bang tao o propeta na binigyan ng eksklusibong kapangyarihan at karapatang humatol sa kaluluwa ng bawat tao sa mundo? Napag-isip-isip mo ba ito? Kaibigan, kung ang paniniwala mo ay tao lamang si Jesus, nasa panganib ka. Dahil ayon mismo sa pinapahayag ng Biblia, sa Juan Kabanata 5 at Roma Kabanata 14, ang Diyos Ama ay nag-resign na sa pagiging hukom at ibinigay niya ang lahat ng otoridad at kapangyarihan kay Jesus upang siyang magbigay ng hatol sa sanlibutan. Sa video na ito ay gagamitin ko ang ilang mga matitinding talata sa banal na kasulatan para patunayan ko sa inyo na si Jesus ay hindi lamang isang sugo, guro, propeta o ekstraordinaryong tao. Siya ang tanging nag-iisang hukom. Siya ang Diyos na nagkatawang tao at siya ang hahatol sa buong sanlibutan. Handa ka na bang maalaman kung ano talaga ang totoo? Simulan na natin. Pinagkaloob na sa akin ng aking ama ang awtoridad at kapangyarihan sa paghatol sa inyong lahat. Hinatulan ko na ang lahat ng mga hindi sumampalataya sa akin. Okay, simulan na natin. Pag-uusapan natin ngayon ng isang, alam nyo, napakalalim na konsepto mula sa Biblia. Ito yung argumento na si Jesus ay Diyos, base sa papel niya bilang hukom. At ang basihan natin dito ay ang akdang The Divine Gavel. So, heto yung tanong na magiging sentro ng lahat ng pag-uusapan natin. Sino nga ba talaga si Jesus? Siya ba ay isa lang talagang napakatalinong guro? O siya ba yung huling hukom ng sanlibutan? At dito na nga papasok yung pinaka-thesis ng The Divine Gavel. Ang sabi, hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawang yan. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan kung tinanggap mo yung isa, kasama na rin yung isa pa. Actually, napakasimple lang ng lohika. Ganito yan. Point 1, Diyos lang ang pwedeng humusga sa kaluluwa ng tao. Okay? Point 2, si Jesus, inaangkin niya yung kapangyarihang yun. So anong konklusyon? Therefore, inaangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Simple, di ba? Pero himay-himayin natin yan para mas malinaw. Okay, unahin natin yung unang ebidensya. At ito medyo nakakagulat to. Nakasentro to sa ideya na ang Diyos Ama pala, ipinasa na niya ang tungkulin bilang hukom. Kasi 'di ba, ang karaniwang alam natin, yung common view, ang Diyos Ama yung ultimate judge. Siya yung uupo sa trono sa araw ng paghuhukom. Yan yung alam ng halos lahat. Pero may isang verse na parang binabasag yang paniniwalang yan. Ito yung mula sa Juan 5:22. Sabi dito, ipinagkaloob niya ang lahat ng paghatol sa anak. Grabe, hindi lang yung iba, kundi lahat. Napakabigat na statement niyan, di ba? So anong ibig sabihin niyan? Napakalalim. Kumbaga sa korte, kung susubukan mong i-appeal yung kaso mo sa ama at lampasan si Jesus, para kang kumakatok sa pinto ng isang judge na nag-recuse na. Wala nang ibang hawak ng kaso. Ibig sabihin, wala nang mas mataas na korte pa kaysa sa anak. Siya na yun. Okay, yan yung point 1. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang ebidensya.
Ito naman yung argumento tungkol sa iisang judgment seat o luklukan ng paghatol. Tingnan nyo tong dalawang verse na to. Sa Roma, sinabi ni Pablo na tayong lahat haharap sa luklukan ng paghatol ng Diyos. Okay? Malinaw. Pero sa 2 Korinto, sinabi rin niya na tayong lahat ay dapat humarap sa luklukan ng paghatol ni Kristo. Teka. So, paano yun? Dalawa ba yung trono? May isa para sa Diyos Ama, tapos may hiwalay pa para kay Kristo? Ano sa tingin nyo? Well, ayon sa argumentong sinusuri natin, simple lang ang sagot. Hindi sila magkaiba. Iisa lang ang trono ng paghatol. At ang paliwanag, ganito. Kahit sinong propeta, kahit gaano pa siya kadakila, ang lugar niya ay sa harap ng trono, para rusgaan, hindi sa trono. Pero si Jesus, sinasabi ng Biblia na siya ay nakaupo sa trono. At isipin nyo, sino lang ba ang pwedeng umupo sa trono ng paghatol? Di ba ang manlilikha lang mismo? Okay, at dito na tayo papunta sa pangatlo at masasabi kong pinakamabigat na punto sa lahat. Tungkol ito sa kung ano raw ang nangyayari kapag tinanggihan ang pagka-Diyos ni Jesus. Alam niyo, uso ngayon yung paniniwala na maraming daan patungo sa Diyos, di ba? Na si Jesus, isa lang siya sa mga choices, isa sa mga valid paths. Familiar kayo dyan, for sure. Pero ang sinasabi sa Juan 3:18, parang sinasampal yung ideya na yan. Pakinggan nyo to. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Pansinin nyo ha, hinatulan na. Present tense, hindi hahatulan pa lang. Ibig sabihin, parang sinasabi dito na hindi pala optional ang manampalataya sa kanya. So, para mas madali, ganito yung logic flow niya. Step 1, ang default state daw ng tao ay condemned already. Hinatulan na. Yun yung simula. Step 2, may iisang paraan lang para mabago yan, ang maniwala sa anak. At step 3, kung wala kang ginawa, kung hindi ka naniwala, anong mangyayari? Mananatili ka sa default state mo, mananatili kang hinatulan. So, ngayong nakita na natin yung tatlong ebidensya, i-connect natin yung mga tuldok. Ano yung final verdict? Ika nga. So, recap lang natin ha, mabilis. Una, nag-review sa Ama bilang judge, ibinigay niya lahat sa anak. Pangalawa, iisa lang ang judgment seat, at si Kristo ang nakaupo doon. At pangatlo, ang hindi paniniwala sa kanya ay hindi neutral. Ibig sabihin, nananatili ka lang sa condemned state. At dahil dyan, ito yung pinakakonklusyon ng argumento. Nagiging imposible raw from a logical standpoint na sabihing si Jesus ay isa lang dakilang guro pero hindi Diyos. Kasi paano magiging guro lang ang isang tao na may hawak ng walang hanggang kapalaran ng bawat kaluluwa? Parang hindi nagtutugma, di ba? Ito yung malinaw na pinopoint out. Ang Jesus ng Biblia ay hindi lang isang messenger. Hindi siya tagadala lang ng sulat. Siya mismo yung mahistrado. Siya yung ultimate authority na magbibigay ng pinal na desisyon. At para magtapos ay iiwan ko kayo sa isang napakatinding imahe mula sa ating pinagkunan na yung divine gavel, yung martilyo ng kawalang hanggan, ipinagkatiwala ng Ama sa mga kamay ni Hesukristo lamang at wala nang iba. Isang bagay na talaga namang dapat nating pag-isipan ng malalim. Hindi pa naman huli ang lahat, kaibigan. Ayon sa pinapahayag ng Biblia, ang sumasampalataya kay Jesus ay hindi nahahatulan, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bilang paalala sa iyo, huwag kayong nagpapaniwala sa mga maling turo at pangangaral ng mga bulaang creatures. Patuloy kang magsaliksik at mag-aral sa salita ng Diyos. Tanggihan mo ang mga baluktot na katuruan ng mga relihiyong nabibilang sa kulto. Ang totoo at tunay na pangangaral ng Biblia ay, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Walang ekstraordinaryong tao ang may otoridad at kapangyarihan na humatol sa mga tao, kundi ang taning Diyos lamang. Ang paghahatol ni Jesus sa sanlibutan ay isang palatandaan o indikasyon na siya ay Diyos dahil sa mayroon siyang dalawang kalikasan, bilang Diyos na nagkatawang tao. Sana ay malinaw at maliwanag na ito sa inyo. Ang sinumang hindi kumikilala sa akin bilang ang daan at tagapamagitan sa Diyos Ama ay mananagot sa akin sa oras ng paghahatol. My children, hear the word of truth, for the kingdom of heaven is at hand. Open your hearts. Please like, share, hit the notification bell, and subscribe to support this ministry.
Let us all remember, no matter what others say, the truth is, Jesus Christ is our Lord, our God, and our one and only Savior.